Yo, patuts number 6. May integration tayong problem dito. Ito yung problem natin. Solve na natin. Let's go. Okay, observe muna natin yung binigay. So, 1 over sine squared x cosine squared x. I-integrate daw. So, anong unang gagawin pag ganito? Pag may nakita kayong trigonometric functions, ang una nyong gagawin, itry nyo muna i-simplify yung mapapadali yung buhay nyo. So, mapapadali dapat yung integration natin. Anong gagawin? Gagamit tayo ng trigonometric identities. So, dapat memorize nyo yun. Meron dapat kayong table nun or nakasulat. So, gagamit tayo ng trig identities. Trig identities. Pangit ng D. Yan. Ano bang malapit dito na trigonometric identities? Diba double angle? So, may ginagawa akong formula book kaso hindi ko pa tapos. Gagawin ko dun ay magsimula elementary hanggang college. Andun lahat ng formula. May nilagay ako dun na mga common trigonometric identities na pwede nyo i-memorize. Sa future, i-re-release ko na lang. So, bale dito, ang pinakamalapit dyan ay double angle identity, di ba? Kasi yung double angle ganito. Sin 2x ay equal sa 2 sin x cosine x. Yan yun, double angle identity ito. Ngayon, kaso nakasquared to, pati ito nakasquared. Tapos walang 2 ito sa harap eh. Ito meron. E di ayusin natin to, di ba? Para lumapit dito. Para maipalit natin dyan. Sige, ayusin natin. Divide natin to sa 2 para matanggal yung 2. Divide both sides sa 2. Tanggal to. Nandito na yung 2. Divided by 2 na yan. So, tanggalin na natin yung fraction. Kasi wala naman ng 2 sa harap. Tapos, syempre, i-square natin para parehas na sila. Square natin to both sides. Square, square. Pag squared ng multiplication sa loob ng parenthesis, di ba? I-distribute lang itong ganyan. So, i-distribute natin. Sin squared x tapos cosine squared x na. Squared, squared. Ayan, squared na. Ito naman, kung ganito, di ba? Division, i-distribute mo lang din dyan tapos sa baba. So, sin squared 2x tapos divided by 2 squared which is 4. So, tanggalin na natin yung 2. Palitan natin ng 4. 4 na ito tapos ito naka-squared. Ayan, pares na sin squared x cosine squared x. Ibig sabihin, pwede na natin tong ipalit dito. Okay, ipalit natin yan. Integral ng 1 divided by sin squared 2x divided by 4. Tapos, linisin natin yung fraction natin. Diba, pag maglilinis ka ng fraction na ganito, diba, divided by 1 lang yan. Multiply mo ito, yung outside sa inside. Ang mangyayari lang dyan ay integral ng 1 times 4. Yan yung nasa taas ng fraction, which is 4. Tapos 1 times sin squared 2x. E di sin squared 2x. Ayan, maayos na yung fraction natin. Itong 4, ilabas na lang natin dito sa integral, sa harap ng integral. Kasi 4 lang naman yan. 4 integral ng 1 over sin squared 2x. Okay, another trigonometric identity, di ba? 1 over sin x. Ano ang 1 over sin x? Yan ay equal sa cosecant x. Kaso, naka-squared. Tapos 2x yung angle. E di palitan natin yung angle ng 2x. Palitan ng 2x. Tapos e-square natin. Ayan. E di 1 over sin squared 2x equal sa cosecant squared 2x. Parehas na ito. Tapos ito. Ibig sabihin, pwede na natin ipalit ito dito sa buong ito. Diba? So, palitan natin. Diba? Puro trigonometric identities lang hanggang sa maging super simple na. Cosecant yan. Cosecant 2x. Ayan. Diba? Simpleng-simple na. Ano ang integral ng cosecant 2x? Diba? Yung integral ng cosecant squared tapos i-divide mo sa derivative ng angle niya. Basta linear yung angle pwede yon. So, ito ay magiging 4. Ano yung integral ng cosecant squared x? Di ba yan ay negative cotangent x? Yan. So, lagay natin dito. Negative cotangent 2x. Tapos, divide mo sa derivative ng angle niya, which is 2. Derivative niya ay 2. Tapos, simplify na lang natin. Di ba may 4 tas 2 dyan? Simplify natin. 4 divided by 2. Ano ang 4 divided by 2? Yan ay, so may plus c na dito. Yan ay 2 na negative. Lipat natin tong negative ng cotangent sa harap. Multiplication naman. Tapos, cotangent 2x. Huwag kalimutan yung plus c. Yan na yung integral niya. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Dapat alam natin na tama yung integral na to. Kaya ituturo ko rin sa inyo kung paano i-check. Check natin. Unang gagawin, pag gusto nyong i-check yung sagot nyo kung tama o hindi, yung tama ba yung pag-integral nyo, ang gagawin nyo, gagamit kayo ng derivative. So, gamitin natin to.
to, yung pinipindot ko, i-shift muna itong shift. Pindutin yung shift, tapos yung derivative para lumabas yung derivative. Tapos i-derivative natin yung sagot natin. Negative 2 cotangent 2x, di ba? Ano ang cotangent? Yan ay parehas din lang sa 1 over tangent. 1 over tangent 2x. Ayan. Kasi walang cotangent dito sa calculator. Kaya gamitin yung tan. Tapos lagay tayo ng 5 para madali. So 13.5. I-store natin yan sa A. Gagamitin natin yan. Ikukumpara natin yan sa given natin. Bakit? Kasi ito na yung integral. Tapos dinerivative natin. Pag dinerivative natin tong inintegral natin, babalik dito. Ngayon, sa calculator, yung derivative nito, tapos in-evaluate natin sa 5, dapat equal yan sa sagot nito pag nag-plug in ka ng 5. Diba? So, i-try natin. 1 divided by sine. Sa baba yan. Sine x cosine x. Tapos naka-squared. Calc tapos 5. Yan. Store natin sa B. Ngayon, ipag-divide natin yung sagot ng calculator sa sagot natin dito. Kung in-input natin yung 5. Dapat 1 ang lalabas. Diba? Kung parehas yung numerator sa denominator, pag dinivide mo yan, 1 dapat ang lalabas. Ibig sabihin, tama yung sagot mo. Ayan, 1. So, equal yung A tas yung B. Equal yung sagot natin tapos yung sa calculator. Ganon i-check kung tama. Tapos make sure na naka-radians sa shift mode. Tapos pindutin nyo lang yung 4 para maging radians. Pag may trigonometric function, syempre mag-trigonometric identities. Pero depende pa rin sa case. Pero yun ang unang i-check. Trigonometric identities para mapasimplify yung function. Kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang ulit. Bye!